Welcome back mga ka-lovely friendship. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Shout out po sa inyong lahat. Yay! Naka 800 plus subscribers na po tayo. Thank you so much. Naway samahan nyo pa po akong ma-reach yung goal ko na 1,000 subscribers. Thank you so much din sa lahat ng mga nagko-comment. Malaking bagay po yan para ma-motivate pa po tayong gumawa ng ating mga videos. And kung bago ka pa lang sa channel na to, syempre, this is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Ayan. Sa mga videos ko po, gusto kong pag-usapan yung mga kwentong kasambahay, mga experiences na pwedeng kapulutan ng ating mga aspirants din na gustong makapag-work bilang kasambahay dito sa Gitnang Silangan. Ayan. So, thank you so much po sa inyong lahat. Syempre, kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang i-subscribe. I-hit mo na rin yung like and share button dyan. Syempre, samahan mo na rin ng kalampag, ng kampana dyan para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, shout out sa ating ka-friendship na nag-comment. Yan, i-flash natin na lang sa screen. At ang kanyang comment ay sabi niya ay hindi safe. Mostly sa mga, siguro sa mga kababaihan ang gusto niyang tukuyin. Hindi safe ang Gitnang Silangan. Well, maraming salamat po sa comment nyo ka-friendship. Well respected naman po yung kanyang opinion kasi dito po ay meron tayong sari-sariling opinion, meron po tayong sari-sariling ideas na kung saan ay respetado natin kung ano yung mga personal experiences din po nila. Yan. So, para din po naman sa akin, nais ko pong sagutin or i-share din yung personal experiences namin na nanirahan dito sa Gitnang Silangan sa loob ng ilang taon. So, ayan, bagong lahat. Kanina pa ako kumakain ng ganito. Alam niyo ba to guys? Nakakamiss din to eh. Ang tawag ko dito noon sa amin, ang tawag namin dito yung maasim na maliliit. Yung ganito. Kalamay tawag namin doon sa amin. Tinitinda yan sa gilid-gilid ng kalsada noon, yung maasim. Tapos tinatakal siya na may kasamang suka, lalagyan mo na rin ng asin. Maasim po siya, masarap. Yan, no? Patalastas. 'Di ba? Masarap mag-throwback ng mga elementary days. Ayan. So, ang topic natin ngayon, mga ka-friendship, ay safe ba ang Saudi Arabia para sa mga expats? Or safe ba ang Saudi Arabia para sa mga kababaihan? Or paano ba yung tamang question nun? Safe ba ang Middle East, Saudi Arabia para sa mga manggagawang OFW or expats? Kasi parang ganun yung tinutukoy ng ating ka-friendship na nag-comment. Yan. So, para po sa akin, well, syempre, ito na naman tayo. Una po sa lahat, hindi po ako nagsasalita na expert. Hindi rin po, ang tawag nito? Hindi rin po ako nagkukwento ng fairy tale. Yan. Magkakaiba po tayo ng mga experiences. Magkakaiba po tayo ng mga sitwasyon. Siguro magkakaiba rin tayo ng lugar na tinitirhan dito sa Gitnang Silangan. At magkakaiba rin po tayo ng mga kasama, ng mga amo. Yan po. Pero para po sa akin, sa loob ng ilang taon na paninirahan po dito sa Gitnang Silangan, ang mai-share ko po ay safe ang Saudi Arabia. Napaka-safe po para sa akin ng Gitnang Silangan in terms na pag naglalakad ka sa labas ay wala yung bigla-biglang mandurukot ng bag mo. Wala yung bigla-biglang mangho-hold up sa'yo. Wala yung bigla-biglang mangingidnap sa'yo. Or bigla ka na lang hahabulin ng itak or saksak. Yan.
Sa loob ng paninirahan namin siguro from 2015 hanggang ngayon 2024 dito sa Saudi Arabia ay never pa po akong naka-experience ng mga ganitong klase ng krimen. Yun po. Although marami po tayong naririnig na mga kwento na may mga dinudukot daw po, dinadala sa disyerto, nire-rape. Pero sa katotohanan, never pa po akong naka-experience or nakakita ng ganitong sitwasyon. Yung mga ganitong klase ng crime. Kaya ko po masasabi na base sa experience namin ay safe ang Saudi Arabia para sa mga expat. Ganito po yan mga ka-friendship. Bali, kung susumahin, pang-7 country ko na po ang Saudi Arabia. Nanggaling na po ako sa Hong Kong, Taiwan. And then, napadpad po kami dito 2015 dito sa gitnang silangan. Kasama ko yung husband ko. So, dati, may naririnig ako na sa mga, halimbawa sa mga disyerto, kasi may mga marami tayong mga kababayan din na napapadpad sa mga remote areas kung saan nagde-develop sila ng mga project nila doon. So may mga kababayan tayo siguro na naka-experience ng one time hinold up yata yung bus nila, parang ganun. Pero napaka-rare, hindi masyadong talamak ang ganitong klase ng krimen dito sa Saudi Arabia. Parang minsan or suntok sa buwan na nakarinig ako ng ganong klase ng kwento na inakyat yung bus nila tapos parang hinold up yata or kinuha yung mga, hindi ko alam, pero yung mga gumawa nun is mga dayo, hindi po sila mga lokal dito. Meron din po kaming experience one time, nasiraan po kami ng sasakyan sa gitna ng kalsada, main highway. Wala po kaming dala-dalang cash. So, ang ginawa po namin is pinilit naming itabi yung sasakyan. Wala din po kaming pang-taxi. Wala din po kaming card. So, nangyari yan between 12 hanggang 1 a.m. So, nag-text ako, tumawag ako sa employer ko, tapos nag-send siya ng location niya kung saan dadalhin ko sana yung pinabili niya. So, mula doon sa pinagparkan namin hanggang sa location ng employer ko, 30 minutes kung lalakarin siya. So, gabi na yon guys, ha? Tapos, may papasok, meron sa main highway, may mga iski-iskinita din. So, may mga part na madilim doon sa kalsada na hindi abot ng street light. So, imagine guys, 12 hanggang 1 a.m. ng madaling araw, kailangan maglakad papunta doon sa location ng employer ko. Kung talamak ang mga masasamang tao dito sa Saudi Arabia, sana doon pa lang ay nakaranas na kami na hinatak or hinintuan at kinaladkad sana kami sa maliblib na lugar. Pero guys, hindi po. Awa ng Diyos, wala pong nangyari sa amin. Balikan po kaming naglakad halos 1 hour na wala pong nangyari sa amin. At yung sasakyan na tinabilang namin sa kalsada, the same the same. Kung anong itsura niyang iniwan namin, ay ganun din. Kami din, same. Kung anong itsura naming naglakad, papunta doon sa boss ko, ganun din itsura naming bumalik. So, masasabi ko na safe. Kasi, hindi naman po basta-basta ang mga tao dito na mangingidnap or mangho-hold up or maghahatakin ka papunta sa disyerto. Hindi po ganun. Una sa lahat, masasabi ko po na takot sila sa batas nila. 'Di ba? Imagine niyo guys, kung sa Pilipinas 'yon, iiwan mo yung sasakyan mo sa tabing kalsada na hindi mo alam yung place.
Sa malamang pagbalik mo, wala nang gulong, sinipsip na yung gasolina, o kaya binuksan na, kinalkal na, or basag na yung kung ano man ang pwede nilang dalhin doon. Pero dito po, hindi ganon. Kung ano yung itsura ng sasakyan na iniwan namin doon sa gilid, ganon din yung itsura niyang binalikan namin. And kami rin po na naglakad sa gitna ng, ng ano na yon, midnight, wala naman pong nangyari sa amin. Yan. Pangalawang experience po namin ay yung cellphone. Naiwan po ng husband ko yung cellphone niya doon sa isang establishment. So, pagbalik namin sa room, nakita ko na wala yung phone ng husband ko. Sabi ko, try mong balikan. So, nung binalikan niya, kung saan yung place na binalikan, na nakalimutan niya yung phone, nandun rin po yung phone. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan pa rin po ang mga tao dito. Hindi nila pag-iinteresan basta-basta yung isang bagay. So, kung sa Pilipinas po yan nangyari, iwanan mo yung cellphone mo or nakalimutan mo yung cellphone mo, sa palagay mo kaya mababalikan mo pa? Ko lang alam. Kasi ako nasubukan kong dudukutan, keypad na nga, dudukutin pa. 'Di ba? Dito, never. Kahit maglakad kang ganyan, tapos ganyan-ganyan mo yung mga iPhone mo, walang biglang manghahatak niyan. Hindi gaya sa Pilipinas. Nasubukan ko din yan sa pinsan ko. Nakaupo na nga sa loob pa ng sasakyan. Tapos biglang hatak yung phone. Natulala yung pinsan ko. 'Di ba? Tapos paglabas, hahabulin sana kung sino yung dumikwat doon sa cellphone niya. Pagtingin sa labas, wala naman. Pero yung cellphone niya, wala na. So, ganun po yun. Naglalakad kami na may laman yung bag ko. Siguro yung time na kinuha namin yung ipapasahod doon sa may lamang cash. Wala lang, lalakad lang kami. Wala naman pong nang hold up. Pangatlo, ang mga establishment bentahan dito ng mga ginto. Mga ginto talaga, mga alahas naglalakihan sa mga jewelry shop. Ano lang siya, glass lang. Minsan, sa mga gilid ng kalsada, meron yung tawag nilang yung pinangsasarado nila. Pero karamihan, ang seradura lang nila, mga glass. Do you think kung maraming masasamang tao dito sa gitnang silangan, may mga matitira pa kaya sa mga gold na yan na nakaplastar lang, tapos salamin lang yung nila? Diba wala? Kung sa Pilipinas yan, for sure, iwanan mong glass lang ang tabing nung store mo, jewelry store mo. For sure, kinabukasan, basag-basag na yung salamin ng store mo. Wala nang gold na matitira. O di naman kaya kahit direhas yan. Miminahin pa nila sa ilalim para lang makuha yung mga ginto ng shop mo. Dito hindi. Sapat na yung CCTV, tapos naka-glass lang na gano'n. So, masasabi ko na safe pa rin po ang Saudi Arabia. Yan. Kahit maglakad ka, pustahan tayo, kahit maglakad-lakad ka dyang mag-isa. Kasi maraming beses ko na po yung na-try. Mula 2015 hanggang 2024. Minsan, kung nagdi-day off kami, pumupunta kami ng kung saan-saan na rin po kami nakaabot. Pero, well, safe naman po ang Middle East. Yan. So, next na experience natin, another thing po ay wala po akong naririnig na mga cases ng mga shoplifters, ganyan. Hindi po gaya sa atin na halos araw-araw ay may naririnig tayo sa radyo or sa TV na yung mga ginagawa ng mga masasamang loob, no? Halos araw-araw ang krimen, saksakan, bugbugan, rape, mga ganyan. Pero dito po,
never ko po yung na-experience or napanood sa mga TV. May mga nakita akong nag-viral na gusto lang i-share to. May nakita akong nag-viral dati na mga nag-shoplift sa isang cellphone, ano yata yon. Pero ang masama doon, ang nakunan ng CCTV ay mismong kababayan. Yan. Yun, so nakakahiya, 'di ba? So yun po yung personal na experience namin. Pwede po kami, nakapaglakad-lakad na po ako dito, nakapamasyal na po ako kahit saang parte. Siguro sa mga main cities, halos napasyalan ko na lahat. Na-try ko na rin naglakad-lakad, nag-stroll. And awa ng Diyos, wala naman pong masamang nangyari sa amin. Ito yon, gusto kong i-share yung opinion ko kung bakit siguro ganun yung comment ng ating isang ka-friendship, no, na hindi safe dito sa gitnang silangan. Una kasi, lalo na sa mga nagtratrabaho sa loob ng bahay bilang isang kasambahay, napakarami po kasing cases ng abuse. Kaya po niya nasabi siguro na hindi safe. Agree ako dito kasi marami na po akong nakasalamuha sa bahay Kalinga dito, doon sa Riyadh. Kasi naging part tayo ng isang NGO, tumutulong doon sa mga tumutulong na nagvo-volunteer sa bahay Kalinga. So, marami tayong narinig na mga kwento, mga experiences ng mga kasambahay na inaabuso dito sa gitnang silangan. Marami po talagang cases ng abuse. Yun po yung isang hindi maiiwasan. Pero gaya nga po ng sabi ko, ay iba-iba po yung sitwasyon, iba-iba po yung amo, iba-iba po yung location, yon. Pero kung sa yung parang sa yung talamak na krimen, masasabi ko po na safe ang Saudi Arabia. Yan. Kung titignan natin sa report ng statistics, top 5 po ang Saudi Arabia na safest place para sa mga expat. Yan po. Statistics na po ang nagsabi niyan na top 5 ang mula 2011 po yata yon na survey nila. Naging top 5 po ang Saudi Arabia na safest country para sa mga expat. Well, dito po, naniniwala po ako dito. Na kahit maglakad ka, nadala mo ang 1 milyon sa bag mo, o kaya yung pinakamamahalin mong cellphone at maglakad-lakad ka sa kalsada, wala pong mangho-hold up sa'yo. Yun. May mga cases din po ng mga pangi-scam, kaya kailangan maging alerto din po yung mga kababayan natin. Pang-i-scam sa ATM or yung mga hulog pera, yung mga 500, tapos pupulutin mo, tapos lalagay mo sa pitaka mo, yung mga ganong kwento. May mga ganon po. Pero very rare. Hindi po siya yung as in talamak na araw-araw. May mga kwento rin na hinuhold up, pero very rare din po. Pero sa loob ng siguro dito sa kaharian, hindi yung as in na makakarinig ka ng araw-araw na mga ganong kwento. May mga ganong kwento siguro, pero sa mga remote places din. Okay? So yun, magkakaiba po yung sitwasyon. Agree din ako sa pang-aabuso sa ating mga kasamahang nagtatrabaho sa bilang kasambahay. Marami po yan. Marami pong cases ng abuse, no, sa mga household workers. Ayan, so sa mga experiences ng mga abuses, sa mga narinig natin mga kwento ng mga kasamahan nating kasambahay, dito po, agree po talaga ako dito na maraming cases ng abuse sa mga kasambahay. No, so sana magawan po ito ng paraan ng ating sa ating mga government, no, sa mga recruitment staff, yung mga recruitment agencies na yan, na at least man lang sana ay mabawasan yung mga ganitong klase ng pang-aabuso sa mga
kasamahan naming mga kasambahay na nagtatrabaho or magtutungo at magtatrabaho dito sa gitnang silangan. Kasi marami po talaga yan. At napag-usapan naman na natin sa ating mga nakaraang videos kung ano tong mga klase ng mga abuses. Napakaraming klase ng mga abuses. Isa na dito yung pinakasikat na harassment, yung sexual harassment, mga verbal abuse, ganyan. Napakarami po talaga. Hindi ko po yan ikakaila. At yun nga po. Siguro sa mga, kung i-compare natin, kung sa mga household worker natin, nasasabi niya siguro na hindi safe. Kasi nga dahil nga po yan sa dami ng mga abuse na nangyayari, no? Bakit nga ba, no? Dahil siguro sa mga sa kanila, nakasanayan na nila yung, kasi way back maraming taon, mga slave talaga ang turing nila sa mga nila. Yung mga, lalo na yung mga nagko-cross dito sa country nila, no? Yung mga galing sa mga ibang lugar na nagtungo dito noon is mga slave talaga yung turing nila, mga alipin. So meron siguro sa kanila yung nakasanayan na sa kultura nila na ang feeling nila ay mga mas yung nakakataas sila, at tayo na mga kasambahay ay mga alipin sa mga paningin nila. Kaya nangyayari yung mga ganong klase ng pang-aabuso, no? Kasi nga feeling nila marahil dahil nga sa nagbigay sila ng malaking amount para sa mga processing yan, yung mga pag-hire ng mga worker nila, feeling nila, excuse me, sumiksik yung kinakain ko, feeling nila guys is nabili na nila yung worker nila. Kaya siguro ganun na meron yung mga iba na iniisip nilang gagawin na lang nila yung mga gusto nilang gawin doon sa trabahantes nila. Kasi nga, yun yung feeling nila. Binili nila yung worker. And feeling nila ay alipin nila yung worker. No, kaya dapat sana magkaroon ng tamang screening sa mga employers din. No? Pero yan, meron din naman kasing abusado yung worker, mabait si employer, or di kaya si employer mabait, si worker ang abusado, ganun. Or abusado si worker, si employer mabait si worker, si employer ang abusado. Yan. So, ganun po yun. So, yan. Maraming salamat po ulit sa pagtambay nyo sa ating kwentuhan. And syempre, sana po ay may napulot kayong idea sa ating maiksing kwentuhan sa araw na to. No? Bali, yun po. Sa experience po namin at yung stay namin na ilang years na nagstay kami dito, masasabi ko pong safe ang Saudi Arabia. Kasi hindi po ganun katalamak ang krimen na nangyayari. Unlike sa bansa natin. Sa bansa na lang natin na i-compare ko, no? Na halos everyday tayo nakakarinig ng mga karumal-dumal na krimen. Pero dito po ay hindi. Kasi po, mahigpit po ang batas ng Saudi Arabia at takot din po sila na gumawa ng krimen. Dahil dito po, halimbawa kung ikaw ay nakapaslang, for sure, kung nalitis ka at ikaw talaga ang may kasalanan, for sure, ikaw din ay bibitayin. Kung ikaw ay nagnakaw at nilitis ka at napatunayan yung pagnanakaw mo, putol kamay. Yun. Kaya takot din po yung mga iba na gumawa ng mga ganyang krimen. Although, meron din naman, may mga paisa-isa, hindi naman po maiiwasan. Wala naman pong perfect. Wala pong perfect na country. No, kahit sabihin na natin pinaka-safe, meron at meron pa ring mga pasaway na mga naninirahan sa bansa na yon. Meron at meron din. Pero hindi naman po ganun katalamak. Okay? Kaya yun po. At sa mga, syempre sa mga kasambahay natin, maraming cases pa rin ng mga abuses.
yun nga po yung dinadalangin natin na sana ay soonest ay maging maganda na lahat ang magiging sitwasyon ng ating mga kasamahang magtutungo at magtatrabaho dito sa gitnang silangan. Yun. Syempre, yun po. Kaya magdasal lang po tayo palagi, mag-focus tayo. Dapat aware din po tayo sa mga labor laws nila. Kasi kung nakikita nila na weak tayo, yung wala tayong kaalam-alam, kamuwang-muwang, doon po pumapasok yung pang-aabuso. Kasi nakikita nilang, ay, wala din tong alam sa ganito-ganito. Kaya ganun. Kaya dapat maging aware tayo, magbasa-basa po tayo. Meron naman pong mga YouTube ngayon na pwedeng panoorin, kapulutan ng mga ideas. Yan. At syempre, magdarasal po tayo palagi at kung ano man yung mga magandang nasimulan natin, ipagpatuloy lang po natin mga ka-friendship. And wag niyo pong kalimutang syempre mag-subscribe. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at naway maging payapa at masagana ang ating mga susunod pang araw. Bye!